Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin tong reaksyon ni Banat Bay na mas okay pa daw tumakbo si Pangulong Duterte kesa sa Senado. So dito sasabihin ni Banat Bay, ano ba yung mga rason? Bakit mas gusto niya tumakbo na lang muna si Pangulong Duterte bilang kongresista kaysa dun sa pagiging senador. So ito, bago natin simulan yung topic na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan na po natin na bakit nga ba mas gusto ni Banat Bay na sa Kongreso muna tumakbo si Pangulong Duterte kaysa sa Senado. Na mas magandang tumakbo si Pangulong Duterte bilang kongresista instead of senator. Bakit kanyo? Kasi sa senator, sa Senate naman po, kahit pa paano, hindi naman ganun kababoy. Diba? Totoo naman yan eh. So, bakit kaya nasabi ni Banat Bay dito na sa Senado daw hindi daw masyadong nababoy? Kasi kung medyo titingnan nyo kasi yung nangyayari sa Senado, medyo hindi masyadong nakokontrol o hindi masyadong ganong kasipsip. Kahit pa paano, independent yung Senado natin, yung Senate natin. Dahil nakakapag-function sila ng gusto nilang gawin na hindi sila nadidiktahan. Ibig sabihin, yung buong Senado hindi nadidiktahan ng presidente. Unlike dun sa Kongreso na alam naman natin na kamag-anak ni Pangulong Bongbong Marcos, itong House Speaker, na ngayon ay talagang kontrolado yung lahat ng majority ng Kongreso is hawak talaga niya sa kamay niya. Dahil nga namamanduhan niya yung mga kongresista dahil nga hawak niya yung budget. Hawak niya yung humahawak ng budget sa Kongreso. So, yung pag-allocate, nabibigyan yung mga kailangan niyang bigyan para suportahan yung gusto niyang mangyari. Ano lang, bahagya lang. Hindi naman sobrang kababoy. Kaya nga, napaka-importante po nating maunawaan na ang talagang tunay na problema sa bayan natin, mula nung pumasok po itong administrasyon ni Marcos, ang talagang sumisira ho dito ay ang Kamara. Alam mo natin yan. Ang Kamara... Kasi ang nangyayari po dyan, hindi naman talaga totally nagkaroon ng botohan sa Kamara. So parang lumabas dyan, inappoint ni Pangulong Marcos yung kanyang pinsan para maging House Speaker. Kasi normally, nagkakaroon kasi ng parang election dyan sa Kamara. So, andun yung pipili sila kung sino yung gusto nila maging House Speaker. So, since nung nanalo si Pangulong Bongbong Marcos, inirequest niya sa Kongreso na ang maging House Speaker, etong si Romualdez. So, ito naman si Romualdez, dahil nga siya na yung napili ni Pangulong Bongbong Marcos, so parang inabuse naman niya yung kanyang power as House Speaker. Umabot sa point na yun nga, parang hindi na siya makontrol ni Pangulong Marcos na nagagawa na niya yung gusto niyang mangyari. So kahit na kahit nasitayin siya ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na siya nakikinig. Kasi nga feeling niya na mas malakas yung kanyang kapangyarihan dahil nga hawak niya na yung buong Kongreso. So kaya yung sinasabi ni Banat Bay na doon nagkaroon ng problema. 'Di ba? Ngayon yung nangyayari nga ngayon, saan ba nagsimula yung problema? Sa Kongreso. Sila yung nagpakalat ng maling ng maling pamamalakad ng People's Initiative. 'Di ba? Kumbaga ginamit nila yung mga programa ng gobyerno para maisingit nila yung People's Initiative, like tulad nga nung di ba, yung pagpapapirma na sinasabi ayuda daw yun. So minigyan nila ng kalituhan, mini-mislead nila yung mga kababayan nating mga mahihirap na umaasa sa ayuda na
pumirma para dun sa People's Initiative na hindi naman sinasabi ng Kongreso. Ano ba yung ibig sabihin ng People's Initiative? Ano ba yung magiging proseso ng People's Initiative? So, hindi alam ng taong bayan. Kaya nga yung iba pumirma dahil nga akala nila ayuda. So, yun nga, mayroong nagsasabi kasi ang nakapaloob dun sa People's Initiative is gagawing parliamentary, tatanggalan ng power ang Senado. Ang niluluklok nilang bilang Prime Minister is yung House Speaker or yung Presidente. So, para magkakaroon ng term extension. So, yun yung tinututulan ngayon ng Senado. Pero yun pa rin ang pinupursyo nitong Kamara. Kaya nga doon nagsimula yung problema na nagkaroon nga ng gulo yung Senado at Kongreso. Nagkaroon sila ng constitutional crisis. Dahil nga gustong mangyari ng Kamara na i-bypass na yung pagpapalit ng saligang batas through People's Initiative, tapos hindi nakasama yung Senado. So, parang itsepwera na yung Senado doon. So, wala na silang say kung paano babalangkasin yung bagong saligang batas or ano yung papalitan. Unlike nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Very vocal siya kung ano yung gusto mangyari sa papalit ng saligang batas natin. So, during election, nangangampanya pa lang si Pangulong Duterte, sinabi niya na gusto niya yung federalism. At the same time, kung ito yung maaaprubahan, right after maaprubahan nung federalism, bababa na siya sa pwesto. Kasi gusto niya, yung makikinabang is yung papalit kasi gusto niya magkaroon ng panibagong eleksyon. Bali, yun na yung mamumuno. Unlike ngayon nga, nangyayari sa People's Initiative, gusto nila, sila yung mag-a-appoint. Yung Kongreso mismo, sila yung gagawa, sila na rin yung magpapatupad. Kaya nga doon nagkaroon ng problema na yung nagbabangayan na nga yung Senado at yung Kongreso dahil kay Romualdez. Para ho talagang bumababoy sa ating kalayaan. Ang Kamara po ang bumababoy sa press freedom. Ang Kamara po ang bumababoy sa pera ng taong bayan. Ang Kamara po talagang hindi nagpapaliwanag kung nasaan ang pera nila. Ang Kamara po talaga ang mga sakim. Sa madaling salita, tama po yung sinasabi ni Pangulong Duterte na ang Kamara po ang pinakabulok, pinakabugok na institusyon ng ating bayan. Kaya, totoo po yun. Totoo yung sinabi ni Pangulong Duterte na ang Kamara ang pinakabulok na sa institusyon. Kasi nga, unang-una nga sinabi nga ni Banat Bay, hindi may paliwanag kung saan napupunta yung budget ng mga kongresista natin. Kasi nga, hindi naman sila required na i-itemize yung gastos nila. So, hindi sila pwedeng i-audit ng COA. So, ang ginagawa lang nila para masabing na audit, nag-i-issue lang sila ng certification na katunayan na nagamit na nila yung pondo nila. So, ganun lang yun. Hindi naka-itemize kung saan, paano naubos yung budget nila, paano nila ginamit. Pangalawa, yung sa freedom of expression, yung freedom of speech, gusto nilang tanggalan ng prangkisa yung SMNI. So, tapos na po mag-renew yung SMNI, bali meron silang 25 years na franchise extension. So, nakasaad naman doon sa saligang batas natin na once na naaprubahan na yan, bali ang Korte Suprema na lang yung pwede magpahinto dyan. So, kailangan ng legal battle dyan. So, pero ang ginawa nitong Kamara, nirekomenda nila na tanggalan ng prangkisa yung SMNI dahil binabanatan nga ng SMNI ito si Pangulong Marcos, pati yung si House Speaker. So, doon parang ginigipit na nila yung freedom of the press. Diba? Doon pala makikita natin na talagang ino-overpower na talaga o parang nagpa-power trip na yung Kongreso. So, kaya nga nasabi ni Pangulong Duterte na yun na nga, ang Kongreso na yung pinakabulok na institusyon ng gobyerno natin. Kaya, di ba, noong una nga, gusto nga niya ipabuwag yung Kongreso at Senado nung bagong upo pa lang siya. Dahil nga, nakita niya, nandun yung problema. Tulad niyan, yung isa pa, yung insertion ng budget na tapos ng iba lang kasi ng
Congress tsaka ng Senate, tapos last minute bago pa pirmahan sa presidente biglang magsisingit sila ng additional budget na hindi naman hinihingi ng departamento na kung saan nila ilalagay kasi nga meron silang kapakinabangan doon. So lumalabas parang legal na korupsyon yung kamara natin. Alam naman natin ang mga kongresista kumikita yun sa mga project. So yun yung ginagawa ngayon is House Speaker Romualdez, sabi nga ni Banat Bay. Yun yung way ni Romualdez para kumampi sa kanya, sumipsip sa kanya yung kanyang mga congressman. So binibigyan niya ng mga project yung mga may hawak ng committee na mapapakinabangan niya. So nangyayari, lahat ng gusto mangyari ng Romualdez sinusunod tulad niya sa People's Initiative, di ba? Ang balita dyan, mga congressman yung tumatrabaho sa utos ni Romualdez, pero nangyayari, pinagtatakpan nila si Romualdez, sinasabi nila People's Initiative daw, nahuli na nga dun sa Senate hearing at talagang na kay Romualdez talaga yung kumpas ng People's Initiative. Napaka-importante po na ito talaga ang unang-unang masolusyonan. Kasi more than anything else, if there's one thing na somehow we realized from these past months and years ng pamamahala ho ni Bongbong Marcos, ito hong kamara na ho ito ang talagang surot. Grabe naman, surot daw, sabi ni Banat Boy. Ano ba ang karakteristik ng surot? Siyempre, ang karakteristik ng surot parang namimerwisyo, makate, talagang sumisip-sip ng dugo. So parang ganun yung yung karakteristik ng surot. So parang gusto mangyari parang ibig sabihin ni Banat Bay, parang namimerwisyo na ngayon yung kamera. Instead na makatulong, is nakakaperwisyo pa. Pero panoorin po natin yung yung balita na may magandang balita or meron diyang balita sa Banat Bay tungkol sa surot dyan sa NAIA. Mamaya pag-usapan natin yung surot sa NAIA. Pero bago yan, yung surot muna sa gobyerno. Ang surot sa gobyerno, ito talagang kamera. Yan ako, naniniwala ako dyan. Kita nyo naman na grabe ho yung nangyayari. Hindi lang ho sa, halimbawa na ho, ginawa nila sa press freedom ng SMNI, ginawa nila kay VP Sara Duterte, ginagawa nila sa ating konstitusyon. Isa pa yan, yung kay VP Sara, di ba sila sa kanila rin nanggaling yung expose na daw na dawit daw si VP Sara sa ICC dahil dun sa Davao Death Squad dahil may lumabas daw na witness na may kaugnayan daw si VP Sara sa dun sa Davao Death Squad. Pero yung witness nila si Las Cañas, dati nang naging witness yan under Trillanes. So alam ko katropa to ni Matubato nung panahon ni Pangulong Duterte na inuugnay nga si Pangulong Duterte sa Davao Death Squad. So ngayon, yung kamera, yun ang pautot nila na si VP Sara part din daw doon sa Davao Death Squad na gusto pa nga nilang paimbistagahan. Pero yun nga, hindi naman yung pinatulan ni VP Sara kaya namatay kagad yung issue. So yun talaga yung mga pinagagawa ng kamera kaya sinasabi nga ni Banat Bay na mas gusto niya tumakbo na lang muna si Pangulong Duterte bilang congressman para maging siya, House Speaker. Question, at higit sa lahat yung mga insertion, mga insertion, di ba? Na inano nila sa budget. Tapos, etong administrasyon ni Marcos, dito natin na-realize na grabe pala ang power ng isang speaker. Yun po talagang ang isang bagay na siguro naunawaan ng bawat Pilipino. Grabe po pala. Kasi nga dito kayang imanipula ang budget. Pantakin mo, tayo ang bansang nabubuhay dahil sa ayuda. Hindi, katotohanan. Di ba? Kaya may mga komento tayo na naririnig dyan na ayuda nation na tayo. Para ho tayong bansang pinaasa sa ayuda. Tayo ang bansang pinapaasa sa limos. Dahil nga po sa
alam niyo naman, ang mga Pilipino, pag nalimusan, nabigyan ng ayuda, kahit anong sabihin mo ay magbubulag-bulagan. Tama yung sinasabi ni Banat Bay eh. Ginagawa ng gobyerno natin ngayon na hindi lang naman ngayon, kahit mga dating administrasyon na ang Pilipino mabuhay na lang sa ayuda. Na parang ginagawang tamad na lang ang mga Pilipino na gusto inilimusan na lang ng mga mambabatas natin, ng mga politiko natin. Kasi nga, ginagamit nga ng mga trapong politiko natin yung mga mahihirap. Kasi nga naman, once yung mga mahihirap na yun, nabigyan nila ng konting ayuda, ang feeling ng mga mahihirap nating kababayan is matulungin tong senador na to or matulungin tong mga kongresista na to, mayor, councilor, governor, congressman. So, yun yung nagiging tingin na itong mga kababayan natin na kapag sila ay nabigyan ng ayuda is matulungin yung mga politikong yan. Pero hindi nila na kagad na iintindihan na ginagamit lang itong mga politikong itong mga mahihirap natin, ginagamit yung ayuda para makakuha sila ng boto sa susunod na eleksyon. Tingnan nyo nga yung mga plastic na pinaglalagay ng mga ayudang ibinibigay. Nandun yung pagmumukha na itong mga politikong ito para at least matandaan. Diba? Kahit na sinabi nga ni Pangulong Duterte dati, diba, pinagbawal nga niya yung pagdalagay nga ng mga poster na nandun yung mga mukha ng mga ditong mga politiko eh. Pero continuous pa rin itong mga politikong to. Kaya kasi, yun yung nila, yun yung strategy nila eh. Na kaya nandun yung mga pagmumukha nila para matandaan. Para parang ipakita na ako, itong politikong ito is mabait to. Mapagkawang gawa to kasi nagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap. Pero ang totoo no, parang tinuturuan pa nila yung mga Pilipino na maging tamad. Kasi nga, pinaasa sa ayuda na hindi naman naintindihan nitong mga mahirap nating kababayan na yung ayudang ibinibigay na yan, hindi yan galing sa bulsa ng mga politiko. Iyan galing din sa pondo ng gobyerno na talagang dapat naman matanggap nitong mga mahihirap nating kababayan yung serbisyo dapat. Pero yun nga, ginagawa kasi nitong mga politikong to, it's talagang sinasamantala yung pagiging mahirap nating mga kababayan. So, para manatili sila sa kanilang pwesto, syempre, andyan yung nabibigyan nga ng budget itong mga politician natin. Tapos, ang ibibigay lang kakarampot. So, mas marami yung naibubulsa kaysa doon sa naibibigay sa mga mahirap nating kababayan. Mali, di ba? Oh. Nananawagan tayo sa mga sa mga patay gutom na alam mo when I say patay gutom, ulitin natin hindi ho ibig sabihin mahirap hindi ho yun. Pag sinabi natin kasi pwede ka namang mayaman na patay gutom ka. Pwede ho yun eh. Diba? When you say patay gutom, greedy. Oh, pwede ka naman kahit mayaman ka, pwede ka naman maging greedy eh. Diba? Totoo yung sinasabi ni Banat Bay na kadalasan pa nga yung mas mayayaman pa, sila pa yung mas greedy. Sila pa yung talagang mas gusto pa nila yung kumamkam pa ng kumamkam. Unlike sa mga mahihirap na yung pa nga yung minsan nagbibigay, di ba? Pansinin nyo sa mga na lang example na lang sa mga delivery. Mga nagpapadeliver, mga kumukuha ng serbisyo ng mga delivery rider. Kung mapapansin ninyo or kahit tanungin nyo yung mga delivery rider natin, mas nagbibigay pa yung mga mahihirap, yung mga magkaka-level ng antas sa buhay. Sila pa yung mas nagbibigay ng mga tip, ng konting pagkain, mga ganyan. Pero yung mayayaman, never nagbibigay. O kung meron man naman, napakaliit na porsyento lang, mas marami yung mga mahihirap na nagbibigay pa ng dagdag na bayad doon sa serbisyong binigay ng delivery rider. Minsan nga,
Yun pa yung mas akala mo nabili na yung pagkatao nung ng delivery rider. Ito nakarang video natin, di ba? Kung mapapansin ninyo doon, ang ganda ng bahay nung customer na yon. Pero binawasan pa niya yung binigay na bayad dun sa delivery rider, na imbis na bayarin niya ng buo dahil binigay naman ng serbisyo yung delivery rider na yun, pero binawasan pa yung binigay. So dun parang pwede mo i-apply dun yung sinasabi ni Banat Bay na hindi porkit mayaman hindi na greedy. Mas greedy pa po ang mga mayayaman kasi takot sila eh. Takot sila maghirap. Hindi kagaya ng mga mahihirap natin na talagang sila pa yung mas generous magbigay. Kasi alam nila, nararamdaman nila yung hirap ng mga ka-level nila. Lalo na yung mga mas mababa sa level nila. Kaya, yung sabi nga ni Banat Bay, mas greedy pa yung mga mayayaman kaysa sa mga mahirap. So, yun. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video po natin. Ingat po kayo lahat.